Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid sa Islam, mga mahal naming taga-subaybay sa ating weekly madras every Friday na ipinagdadasal natin kay Allah na pagpalain niya sa atin lahat at buksan niya sa atin ang pinto ng kanyang mga biyaya at pinto ng kanyang mga kaalaman. Dagdagan nawa ng Allah sa atin ang ating mga kaalaman dahil yun lang ang ipinagdasal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na humingi siya ng dagdag. Sabi niya, Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma, o aking Rab, dagdagan mo po ako ng kaalaman. Dahil ang kaalaman po mga kapatid sa Islam, ang pinakamainam na baon natin dito sa ating buhay at lalo na sa kabilang buhay. Ngayon ay sasapit naman sa atin ang napakagandang pagkakataon na padadaanin naman ng Allah sa atin upang sa ganun ay makagawa tayo ng maraming mabuti at makabuo tayo ng maraming gantimpala. Kaya mga kapatid sa Islam, ang tatalakayin po natin ngayon ay ang tungkol sa pagkabukod tangi ng unang 10 araw sa Dhul-Hijjah. Ang Dhul-Hijjah mga kapatid sa Islam ay napakalaki ang kanyang antas kay Allah subhanahu wa ta'ala. Una ay kabilang siya sa mga Ashhurul Hurum. Ibig sabihin ng Ashhurul Hurum yung mga dakilang buwan na ibinukod tangi ng Allah sa sobra 10 buwan. Yung 12 months ay pumili siya doon ng 4. Yun ang Muharram, Rajab, Dhul-Qa'dah at Dhul-Hijjah. Ang buwan na ito mga kapatid sa Islam ay sinumpaan ng Allah. Walang bagay na sinusumpaan maliban sa dakilang bagay. Kaya ito muna ang tatalakayin natin. Nag-skip muna tayo sa topic natin ng mga pagsamba ng puso upang sa ganun ay maging reminder sa atin lahat. Dahil likas ng pagkataon natin na kailangan natin ma-remind kasi minsan lumilipas ang mga araw na mapagpala, yung mga opportunity na binibigay ng Allah at hindi natin namamalayan. Kaya kanais-nais na i-remind natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pag-aral ulit sa kadakilaan at kabutihan ng mga 10 araw na ito. By coming Thursday, that is June 6, 2024, ay isa-sight ang moon ng Dhul-Hijjah. Isa-sight ang moon ng Dhul-Hijjah kung sasapit na ba ito sa Friday o hindi. Pag nakita ang moon ng Dhul-Hijjah ay ibig sabihin ay unang araw ng Dhul-Hijjah na ating inaabangan ay sa coming Friday. Yun ang expected na unang araw ng Dhul-Hijjah 1445. Kaya be ready po tayo mga kapatid sa Islam sa araw na ito. Dahil napakalaki ang gantimpala ng mga ibadat dito. Napakalaki ang mga gantimpala sa mga araw na ito mula coming Friday hanggang sa Eid. Magbilang tayo ng 1 hanggang sa 10 sa Dhul-Hijjah. Yun ay napakalaki ang kanyang mga gantimpala. Maraming mga verses sa Quran at sa Hadith na tumutukoy sa pagkadakila ng mga araw na ito. Una, sinabi ng Allah sa Quran, wal fajri walayalin ashr. Nagsumpa ang Allah sa Fajr, sa umaga. Wal Fajr, isinusumpa ako sa Fajr.
walayalin ashar at isinusumpa ako sa 10 mga gabi. 10 mga gabi o 10 mga araw na ang tinutukoy doon ay ang first 10 days of Dhul Hijjah. Sinabi din ng Allah na, "Dhalika wa may yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Yun ay, sino man ang taong dakilain niya ang mga simbolo ng Allah ay tunay na ito ay takot ng mga puso. Ang mga simbolo ng Allah ay ang mga simbolo ng kanyang relihiyon, tulad ng mga babanggitin natin na kabilang dito ang pag-aaralan natin ng 10 araw na kung saan nakikita ang mga simbolo ng relihiyon ng Allah na yun ang pagsasagawa ng Hajj. Kabilang doon ang pagsasagawa ng mga Muslim ng Hajj na nagkakaisa sa isang lugar. Ang mga Muslim na iisang klase ang damit, na walang pagkakaiba ang mayaman at saka hindi mayaman. Sa hadith naman ay ang proof sa pagkadakila ng mga araw na ito ay sabi ng sugo ng Allah, "Ma min ayyamil amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بالشيء. Sabi ng sugo ng Allah, walang mga araw na kabilang sa mga araw. Ibig sabihin ay any day sa mga days na gumagawa ka doon ng mabuting gawa na makakahigit ng kabutihan, makakahigit sa magagawa mong mga mabubuti sa mga araw na ito. O di kaya ang pinakamamahal ng Allah na trabaho, ang pinakamamahal ng Allah na mabuting trabaho na nagagawa mo sa mga araw ay ang mga magagawa mong mga mabubuti sa mga araw na ito. Ibig sabihin sa mga araw na ito na first 10 days of Dhul Hijjah. Sabi ng mga sahaba, kahit po ba ang jihad sa landas ng Allah ay hindi niya mahihigitan ang magagawang mabuti sa mga araw na ito. Sabi ng sugo ng Allah, walal jihad fi sabilillah, kahit ang jihad sa landas ng Allah. Maliban lang sa lalaking linabas niya sa kanyang tahanan ang kanyang bahay at kasama niya ang kanyang kayamanan, pagkatapos ay hindi na nakabalik. Ibig sabihin, doon na siya pumanaw, ang pagkasyahid. Ang hindi lang mahihigitan ng mga mabubuting gawa na ito ay ang pagkasyahid sa landas ng Allah at paggastos sa kayamanan sa landas ng Allah. Nagkasama lahat, ginastos ng tao ang kanyang sarili at ang kanyang kayamanan sa landas ng Allah hanggang sa doon na siya pumanaw, hindi na siya makabalik. So ito lang ang mas mabuti kaysa mga magagawang mabuti dito sa mga araw na ito. Kaya mga kapatid sa Islam, paghandaan po natin ang mga araw na ito dahil napaka dakilang mga araw na ito at saka hindi matagal. Kung naghahanda man tayo sa buwan ng Ramadan ay mas lalo nating paghandaan ito dahil ang magagawa natin dito ay higit pa sa mga nagawa nating mabuti sa Ramadan. Higit pa sa mga nagawa nating mabuti sa Ramadan dahil sinabi ng propeta na ang pinakamamahal ng Allah na magagawa mo sa mga na nagawa mong mga mabuting gawa sa lahat ng mga araw ay ang magagawa mo sa 10 araw na ito. Sa isang pagkasabi ay pinakamamahal ng Allah at pinakadalisay at pinakadakila sa lahat ng nagawa mong mabuti sa ibang araw, ang magawa mong mabuti sa mga araw na ito. Kaya sabi ng Allah, fa'akthiru fihinna
min at-tahlil wa takbir wa tahmid. Damihan nyo dito ang mga tahlil, ang pagsabi ng la ilaha illallah, at pagsabi ng Allahu Akbar, at pagsabi ng Alhamdulillah. Yun ang pagsabi ng Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaya ang mga sahaba radhiyallahu anhum sa kanilang panahon ay talagang pinaghahandaan nila ito hanggang sa parang hindi na nila kaya ang ginagawa nila. Nasusobrahan ang kanilang kakayahan sa paghahanda nila at pagsisipag ibadat nila sa mga araw na ito. Sinabi ng isa sa kanila na huwag ninyo patayin ang mga samparilya ninyo sa mga gabing ito. Kasi ang gamit nila noon ay ang mga samparilya. Ibig sabihin ay magsipag ibadat kayo sa mga araw na ito, gabi man o araw. Bakit po ito pinadakila ng Allah subhanahu wa ta'ala? Na napakalaki ang point o gantimpala ng mga nagagawa nating mabuti dito. Sabi ni Ibn Rajab rahimahullah, kabilang sa kabaitan ng Allah sa atin lahat ay dahil ang mga tao ay hindi sila lahat qualified mag-hajj, dahil may mga mahirap na hindi niya pumunta sa Baitullahil Haram taon-taon ay para maka-avail ang lahat ng mananampalataya sa kabutihan, maka-avail ng maraming gantimpala. Ay ibinigay ito ng Allah na opportunity sa atin na mayaman man o hindi, kaya man yung mag-hajj o hindi, ay makikinabang sa malaking gantimpala na ito na napapaloob sa Dhul-Hijjah, unang 10 araw sa Dhul-Hijjah. Kaya nag-hajj ka man o hindi ka nag-hajj, ay makakaipon ka ng maraming gantimpala kung magsisikap ka. So, hindi mo na kayahang mag-hajj, pero kaya mo namang gumawa ng ibang ibada na marami rin at malaki din ang kanyang gantimpala. Kaya, be ready po mga kapatid sa Islam, kung tunay na intention natin na maggawa tayo ng maraming mabuting gawa sa mga araw na ito, ay mamadaliin ng Allah sa atin. Basta lang mag-intention tayo bago sumapit ang mga araw na ito, kasi ang Allah ay tinutulungan niya tayo pag nakitaan niyang tunay sa ating mga kalooban na gusto nating makabuo, gusto nating gumawa ng maraming mabuting gawa. Ang tanong, saan ba ang mas mabuti? Yung last 10 days ng Ramadan o first 10 days ng Dhul-Hijjah? Kasi alam natin na ang last 10 days ng Ramadan ay doon inaabangan ang Laylatul Qadr. So, ito ang paliwanag ng mga scholar natin. Sabi ni Ibn Kathir, sabi niya, ang first 10 days na ito, yung mga araw niya ay siya ang mas higit sa mga araw ng Ashrul Awakhir sa Ramadan. Yung mga araw niya ay mas mabuti, mas malaki ang gantimpala doon. Kasi sinabi ng propeta na ma min ayyamin ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Walang mga araw. So, kabilang doon ang mga araw sa last 10 days of Ramadan. Walang mga araw na mas gusto ng Allah. Mas gusto ng Allah kaysa mga araw na ito. Ibig sabihin, yung magagawa mo sa mga araw na ito. Kaya, mas mabuti ang mga araw ng first 10 days of Dhul-Hijjah kaysa mga araw ng last 10 days of Ramadan. Pero, ang mga gabi naman, yung gabi ay mas mabuti ang mga gabi sa last 10 days of Ramadan. Bakit? Kasi napapaloob doon ang Laylatul Qadr na khayrun min alfi shahr.
khairu min alfi shahr. Ang magagawa mong mabuti sa gabing yan ay mas higit sa 1,000 months. Bakit po natin pinaghahambing kung saan ba ang mas mabuti sa mga araw na ito? Last 10 days of Ramadan o first 10 days of Dhul Hijjah. Pinapahambing po natin upang sa ganun ay makapaghanda tayo, ma-alert tayo sa kadakilaan ng mga araw na ito para mapaghandaan natin na maihanda natin ang ating mga sarili, makapag-intensyon, makapagplano kung paano makagawa ng maraming mabuting ibadat. So ngayon mga kapatid sa Islam, kaifa yastaqbilul muslimu ashra Dhul Hijjah? Paano ba haharapin ng Muslim ang 10 araw na ito? Una, haharapin natin sa pamamagitan ng pag-intensyon ng totoong intensyon na magsisikap tayo gumawa ng maraming mabuting gawa. At iiwasan natin sa mga araw na ito ang mga pagkakasala at magbabalik loob tayo ng totoong pagbabalik loob. Takot natin kay Allah at pag-asa at paggalang at pagkahiya sa Kanya sa mga nakaraang kasalanan natin. Dahil pagtutuo sa ating mga puso na gagawin natin ito ay gagawing mamadaliin ng Allah sa atin at ma-accomplish natin ito. Sabi niya, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. At ang silang mga nagsisikap tungo sa amin ay tunay na ituturo namin sa kanila ang mga daan tungo sa amin. Kaya maging tapat lang tayo kay Allah para maging tapat din siya sa atin. In tasduqillaha yasdukuk. Kung magiging tapat ka kay Allah, makikita niya ang puso mo na totoo, na gusto mo siya, gusto mo gumawa ng mabuti, ay magiging tapat din siya sa atin. Ibig sabihin, tutulungan din niya tayo na mabuo natin ang mga good intention natin. So, punta tayo sa ma yaf'aluhul muslim fi ayyamil ashar. Ano ang nararapat na gagawin ng Muslim sa mga araw na ito? Unang-una ay adaul hajj, mag-hajj kung kaya natin. Dahil sinabi ng propeta na al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un ila al-jannah. Ang mabrur na hajj, ibig sabihin ng mabrur na hajj ay ang tama ang pamaraan, ang ikhlas at saka tama ang pagsagawa nito ay walang gantimpala kundi ang paraiso. Masya Allah.